Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is going to be a grafting day, but this is a different sa mga grafting activities ko na ginagawa ko and ginagawa natin. So this is my rootstock which I grown from cuttings. Ito si Rainbow Flame na na-feature ko na in one of my videos. Since madaling mabuhay si Rainbow Flame, madami akong napaugat na ganito na big cuttings for root stocking. Tapos may video ako nito guys and watch nyo yon. Since this month is April, so nasa 4 months na din itong mga RS ko from the time na tinanim ko sila. So around December ata yon, and now ko lang din sila naisipan na gamitin for grafting. Kaya sakto naman, pwede natin siyang gamitin sa ating experiment na nakita ko lang din sa Facebook. And gusto ko siyang itry yung napanood ko if okay ba siyang gawin as an ordinary grafting activity. And alam nyo naman, if may bagong idea, dapat huwag nating palampasin na itry ang mga ito. Trying something new and something out of our comfort zone is a bit overwhelming, pero masasanay din. Char! Dahil buhay na yung mga RS or rootstock natin, tatanggalin natin yung mga tumubong mga sanga nito para mas malinis tingnan and para mag-focus siya sa sayon na idudugtong natin. And yung mga ganitong mga cuttings na medyo malalaki ay medyo mahirap ng ikat or putulin gamit ang pruning shear dahil medyo matigas na din ang mga yan. Kaya naman ang ginawa ko, and kita nyo naman, medyo hirap ako sa pagkat at need ng force. Tapos naramdaman ko talagang sumakit yung kamay ko. Charot! At dahil medyo may katigasan na yung RS, ginamitan ko siya ng mas malaking pangkat. At ayun, ang bilis lang naputol at naalis yung mga hindi okay na part ng RS. Guys, it is important na malinis yung mga RS natin para maganda at mas maayos na tingnan at mas okay once ilalagay na natin yung sayon. And nagputol na din pala ko ng sayons at saktong haba lang din yung gagamitin ko na ilalagay ko sa RS. Pink Mashuri, and di ko maalala yung variety ng isa kong ilalagay pero golden yung dahon niya. But both varieties ay nasa shade ng purple and pink yung kani-kanilang mga color ng bracts. And so ito na nga, kaya ko naman nasabi na it's a different way of grafting. Different dahil yung napanood ko sa Facebook ay gumamit siya ng parafilm. And na-curious ako kaya gusto ko siyang itry. And yung napanood ko naman, naging successful naman yung sayon at naglabas naman ng usbong na mga bagong sanga kaya nakaka-excite gayahin. So ano nga ba itong parafilm na ito? Parafilm is a semi-transparent flexible film composed of a blend of waxes and polyolefins. Diba usually ang common nating ginagamit sa grafting is yung plastic na cover, and yun ang magsisilbing ICU ng mga sayons while recovering for at least sa bougainvillea propagation through grafting ha. Itong parafilm ay nabili ko siya sa Shopee and it is being sold by foot. Yung binili ko ay 5 feet ang haba, and based sa tansya ko, magagamit ko na ito ng matagal. Dahil una, stretchable siya kaya matipid, and yung isang strip ay pwede mo nang gamitin sa madaming sayon. And ang naging challenge ko lang sa parafilm is mahirap ihiwalay yung plastic na nakadikit sa kanya. Charot. Doon ako natagalan actually, kaya dapat medyo mahaba yung mga kuko mo pag gagamit ka ng parafilm. This is just my initial experience, pero nahanap ko din yung technique kung paano tanggalin yung papel. And after hiwalay, ang gagawin lang is ibabalot lang natin sa sayon yung parafilm. Pero hindi lahat ha, kasi iwanan nating walang parafilm yung part na tatapyasan natin or yung idudugtong natin sa RS.
Kaya dapat hindi pwedeng magkamali kasi pag nagkamali ka, kailangan mong tanggalin yung parafilm. And since stretchable yung film, kaya madali lang itong ibalot sa sayon. Pero careful pa rin kasi pag gigil ka sa pag-stretch, mapuputol ito. And right after mabalot yung sayon ng film, ready na tayong mag-graft and ilalagay na natin siya sa RS. And ganun lang siya kabilis. Pero at bago tayo magpatuloy and while nag-graft tayo using parafilm and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea grafting using parafilm. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. These past few days, ang dami kong grafting activities na ginawa at tinapos kasi sayang naman yung mga RS na binuhay ko. Yung pinaka-challenge lang sa pagka-graft ngayon ay sobrang init. Nakaka-epekto ito kasi sa grafting din dahil mabilis matuyo or mag-dry yung mga sayon. Kaya dapat pagka-cut ng sayon graft agad para pag pinatagal mo malalantay yun agad at mag-dry out na. And mas mahirap na yun mabuhay pag ganon. So, ayun lang guys, tatapusin ko lang itong grafting ko using parafilm. Kaya naman dyan lang kayo at patapusin nyo ang video na ito hanggang dulo.
And just to give you my initial experience and basic experience ko, okay naman ang film or yung parafilm, pero yung buong experience ko siguro masasabi ko after 2 weeks once makita ko na yung actual results. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!